Magandang araw po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, parang same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin kung paano sa kinuha at lahat, kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, ang tingin ko talaga nitong ICC is a political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi, in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila if anomalous yung yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Kumusta ang help ni Tatay? Kumusta po yung help ni PRD? Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama, ganon yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, you put a 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So, may talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang maayos na yun. So kayo, may mga mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Yan. Kumusta po yung pagkain namin? Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman na kumakain siya. So, pero, you can just, imagine, gamitin niyo lang imahinasyon niyo. And then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao dyan. Hindi, walang Kasi supposedly, it was supposed to dadaan sa ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure eh. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa sariling bansa? Kung objective yung ICC talaga, yung natin, argument on jurisdiction, what else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi in the first place, mali na yung pagkakakuha niya eh. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case, and it was before the elections in the Philippines. 'Di ba? Yun yung diyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak man mo. Meron po kayo napag-usapan ni Tatay na about politics? Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Na kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yung babuya ka, putang igit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging maluho sa Anong komento nyo dito? Ganito yan. Ngayon, lumalabas na. Kasi mas mulat na yung tao eh.
yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero, tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero wag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will become greedy. So pag simple ka lang, kahit sige, mayaman ka, tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiaan na tanan. So, kaya nagtuturoan na ngayon mga yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation Oh. report. Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but he can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Zaldico. Yun ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi, kung actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, at kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospone at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections, but dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Isa pa yan. Oh. Ako giingnan nga naagid mo. Di na siguro makitaan. Dili siguro. As a local executive po, Mayor, Mm. balik mo kasi sabi sa ako ni Rizara, Mm. mayroon kayong master plan sa Davao, Marami master plan of Yes. flood control, Oo. pero hindi nabibigyan ng budget from Yes. Ganito yan. Historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga siya sa mga capital-centric na mga politicians. So, hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So, ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan master plan. We are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. And kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. 'Di ba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga tawag diyan na gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang, pag take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali
makontrol yung bansa. Pero, nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, more educated, nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, kami sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo. Siyempre, mas gusto rin natin na maganda yung, not really for Mindanao only, but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers' money. So, okay, babalikan ko. Just to close the question, kung flood mitigation programs, meron kami yan, DOTR, for the bus system, we know we can implement it, ready ang Davao City for anything when it comes to implementation. However, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last 2 question daw dahil baka Mayor, umilan. mag-gathering na tayo. May special na dance. Question lang po muna. Yes, ma'am. Pero magulan na. Tama na. Sino? Magtanong muna, dalawa lang. Last question. Last Ano 2 lang po, questions. Mayor, mensahe po sa September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para sa si PRD. Sige. Di ko naman kayo iniimbita, pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, di mas masaya. Di ba? I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your brother na sumagot din? Hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Kayo yung may problema, tingnan nyo yung mga sarili nyo, mga ulol. Book yun. Last question. Kaso lang, Mayor. What is your, from your Pinoy media, what is your good advice to the Filipino people around the world that is coming here for September during the presentation of legal case of the former president? We just have to remain optimistic, and prayers are very powerful. Just be here. The family and my father is very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. So, Kalois Ginoo, basig makauli gid ako ng amakan tungod. O pa ko na magstorya, so mo saba kay mo. Tungod ninyo sa inyong suporta. Salamat kayo. Special birthday. Nagluto dyan siya kahit kabalo siya nga kung abot mo. Nag-share siya gamay na blessing. Sige. Mga una ta. Pa-picture na lang. Sige lang, pa-picture ka. Ilan na lang daw po dito sa picture. Ay,